talk to Papa. Annalyn. Annalyn. Annalyn kasama si Papa Market tsaka si Papa Ace. Balita namin, problemado ka daw. Ano po? Ay. May pinagdaraanan ka daw, Annalyn. Welcome to Talk to Opo. Papa. Sige. Opo. Kwentuhan tayo dito. Anong problema, Annalyn? Ay, yun nga po. Ulit akong niloloko. Nino, sino nang loloko sa'yo? Ay, yung pinakasama ko. Asawa ba yan? Ka-live-in? Pinakasama. Sige. Si Manuel na lang, ha? Manuel na lang ang pangalan, Annalyn. Okay lang ba sa'yo? Sige po, huwag mo pong ilabas ang pangalan ko, sir. Ikaw Kakahiya. Nakakaloka ka din. ikaw nagpangalan sa sarili mo. Oo. Basta Annalyn at Manuel na lang. Okay. Ilang taon na kayo ni Manuel? 22 years na po. Wow, ang tagal. Nagkaanak kayo? Opo, 4. Gawing strong ang lokohan, ha? Pinaabot mo pa ng 22 years, 4 ang anak. Saan ba kayo nagkakilala ni Manuel? Paano ba nagsimula ang love Ay, story? kami po magkasama sa trabaho. Ay, doon po kami nagkakilala. Anong trabaho? Okay. Sa bahay po, siya po driver, ako'y kusinera. Ay! Ang sarap! Ay, parang ang galing-galing nun, Oo. No. Dinadrive, tapos mamaya pag nasa bahay na. Iba na Di pagluluto. Okay. Oo, kusinera. Taray. Siyempre kasi, mostly kayo magkasama. Oo, pag walang trabaho, isang lugar yung iniikutan. Oo, tsaka totoo din yung the ways of a man heart is through his stomach. Oo, nako Masarap ka ba magluto? Medyo naman po, nananaba nga po siya eh. Napataba. Wow. Tapos, hindi ba nagalit yung amo nyo na sa halip na trabaho Naglalandian kayo. Ay, pinaalis po niya ako at inupan na niya ako ng bahay. Bali siya na lang po doon nagtrabaho. Hindi ka na pinakawalan, ginuwaradyahan ka na, no? Binahay na. Opo, nag-uwian na lang po siya linggo-linggo. Okay. Kumusta naman ang relasyon? Ay, nang bago po, okay naman, mabait siya. Lahat ng sila binibigay sa akin. Nice. Ay, nung matagalan po, nagbago. Paano nag-umpisa yung pagbabago na yan? Yung, nun. Tapos ang reason niya, boy time. Tapos sa pera naman, marami na siyang bayaran, kung ano-ano lang reason. Di nagtrabaho ka na lang para may sarili ka ding kita. Ayaw naman po niya, talagaan ko lang na po yung mga bata. Totoo din. Paano yan? Dumami yung mga bata. Pero malalaki na po sila ngayon, sir, sa pagditiis ko. Malalaki na sila. Dalagat binata na. Opo. May trabaho na nga po yung dalawa nag-aaral. Wow. So, medyo nakakaluwag-luwag na sa buhay. Opo, pero hanggang ngayon po, sir, nang babae pa rin. May mga bagay talagang nakasanayan na hindi na kayang Kumbaga nasa dugo na yan. Pag tinanggal mo, mamamatay. So, paano? Paano mo nalalaman? Paano mo hinarap na ganitong klase palang lalaki? Nababasa ko po minsan po nalimutan niya i-delete. Nakikita ko sa magka-chat sila, magkatawagan, ganun. Tapos, inaano ko sa kanya, ayaw niya umami, nagagalit sa akin. ganun agad Magagalit-galitan para hindi na pag-usapan. Kasi ikaw pa yung masama. Kontrabida ka. Kung ano-ano kasi kinukuting-ting mo. Di ba? Hindi ka nalang manahimik dyan sa isang tabi. Kung nanahimik ka lang, wala ka sanang problema ngayon. Annalyn, kapag nakikita mo may ka-chat, kapag nalalaman mo na may ibang babae, paano na yung si Annalyn? Ay, high blood nga po ako. Anong ginagawa mo? Ay, inaaway ko po siya. Nasasampal mo naman. Ay, umaabot ba sa ganon? Ay, hindi naman po. Nagmumurahan lang. Ay? Bunganga ka lang, ganon. Tapos, after ng bunganga, balik ulit, gano'n na ulit. Wala nangyayari. Hindi nasusolusyonan yung problema. Oo.
Yun, hindi kami nag-inikan, 1 buwan, 2 buwan, ganyan, tampuhan. Eh, di ba sabi mo hindi naman umuwi sa inyo? Ay, umuwi naman po, pero hindi ko pinapansin. Oo. Hindi kami nagtatabi, ganyan. Oo. May nababago ba bukod doon sa ganung bagay? Wala naman po, pero lagi naman sinasabi, wala daw siyang babae. Pero mayroon, hindi alam niya aminin. Tapos sa pera naman po, laging siyang sinungaling sa pera. Kung may ibang babae, may pinagkakagastos ang iba, ibig sabihin ganun. Opo. Eh kung wala ka namang trabaho, pinagkakasya mo na lang kung ano bibigay sa kanya. Niya. Ayun po, gano'n na nga po. Oh. So puro tayo reklamo, itinatanggi niya, wala ka namang magawang ibang solusyon. So Ganun pa rin. Oo, paulit-ulit lang. Opo, ulit lang. Nagreklamo ka ngayon tapos sa makalawa magiging okay ulit kayo. Oo, dumami nga ang anak eh. Yun ang mahirap. So ngayong malalaki na yung anak mo, nagtatrabaho na. Nabago ba kahit paano ang relasyon nyo? Annalyn. Ay, ganun pa naman po. So hindi nagbago. Opo, hindi ko na lang pinapansin. Ngayon ko na po para di ako may stress. Sa bagay, no? Nakasanayan na eh. Na ganun na eh. Ganun na yung sustain ang relasyon na meron kayo. Kumbaga, sakit na po niya eh. Oo, at may sakit ka na din. Ay, naku. Hinayaan mo na siya eh. Akala ko naipasa yung sakit. Ay, At saka kung wala naman siya Papayag ka pagbaba. eh. Oo. Yun Kesa paulit-ulit lang ako na magbunga nga dito. Oo. Wala namang nangyayari. Hayaan na kita. Bahala ka na sa buhay mo. Same naman. Oo. Ganun at ganun pa Paras din lang ang resulta. True. Ganun ba yun? Opo, ganun na lang ginagawa ko. Okay. So sino may problema sa inyo? Parehas. At least you know. Anong sabi ng mga bata, ng mga anak mo? Malalaki na sila. Alam Ay, nila ang na sabi ganito. po ng dalaga ko, hayaan ko na lang daw po. Mm-mm. Kasi wala naman daw po magbabago, hayaan ko na lang daw po, ganun. Oh. Ay, naano naman ako sa anak ko, sabi ko dapat kayo magsalita kasi malaki na kayo. Oh. Mm-mm. Baka makinig sa inyo. Kasi kung magkasakit yan, sa atin pa rin yan eh. Totoo yun. Kayo yung mag-aalaga. Opo, nagkasakit na nga po yan ng nakaraang mga taon. Ako nga po naglaga 1 buwan, halos. So nagpakasarap, nagpakasasa, kapag may problema, kayong kawawa. Opo, gano'n na nga po. Tapos hindi nyo naman kayang tiisin, 'di ba? Kasi wala namang ibang mag-aaruga sa kanya kundi kayo talaga. Ay, gano'n na nga po, wala talaga. Kasi kayo daw yung pamilya. Aha. Kaya dapat nga po, ang akin lang, makinig naman. Kasi pag mayroong sa akin naman napunta. Damay naman din kami sa kagipitan. Makikinig yan kapag mahina na siya. Oo, kapag inatake na, Yan, ganyan. kapag hindi na makabangon, True. kailangan na ng tagahugas. True. May mga pagkakataon naman na humihingi siya ng sorry sa'yo. Ay, lagi naman po namin ng sorry, kinakain naman ko. Okay. O sige, tumagal na ang inyong relasyon na ganito. Lumaki na yung mga bata na ganito na at the end of the day, sa'yo babalik, sa'yo magpapaalaga, na parang wala din lang nangyari. Marami nakikinig sa atin. Anong gusto mong itanong sa ating mga bida-bida? Ang akin lang po, gusto ko lang malinawan kung hanggang ganito na lang ba talaga. Okay. Sige, balikan ka Kasi namin. mahal ko rin po yung mga anak ko, hindi ko kaya silang iwanan. Eh si Manuel, mahal mo? Hindi na nga po, parang nakisama na lang ako lahat sa mga bata. Bakit? Kung mahal mo yung mga bata at hindi mo mahal si Manuel, bakit hindi maiwan-iwan si Manuel? Hindi niya kaya, tagal niyan sumagot eh. Kanina, gumanon siya eh. Ay, gusto po ng mga bata, buo pa rin kami. Ayaw, mga payag mga bata. Baka naman si Annalyn ang ayaw. Ha? Ang sabi ng anak ko, Mama, hayaan mo na, huwag mo na pansinin, nauwi naman din sa atin. Alam mo kung ako yun? Yun ang sakit, no? Hindi, ako yun. Daming ganyan. Kung ako nasa tamang edad na, Oo. sasabihin ko sa nanay ko, hiwalayan na natin. Hiwalayan mo yan. Oo, ganun.
Kasi hindi yan matututo hanggang tinotolerate mo. Oo. Walang pagbabago talaga yan na mangyayari dyan. Lalo na kung may trabaho ako. Oo. 'Di ba? At nakikita ko na ganito ang Oo. nanay ko. Kasi toxic people is always toxic people. Wala, period. Ganun na Yes, yun. yun na yun. Ang hirap kasi na you're too loud pero walang nakikinig sa'yo. Totoo Kasi, din. di ba, may moment na nagsasabi siya na hindi ako masaya, nasasaktan ako. Pero, hindi naririnig yun. Mm-mm. Di ba? At patuloy pa rin ang ginagawa ni Manuel True. na panluloko dito sa ating bida. Eh, hindi naman sila kasal, pare ko. Yes, live-in lang. Di ba? Eh, kung hindi ako mabuti na karelasyon sa'yo, hindi naman tayo kasal, Oo. at least paano nagagampanan. Hindi nga eh, hindi pa rin binibigay yung sweldo eh. Oo, naging mahigpit. Ang daming naging fit sablay, pa. no? Oo. Kung pwede lang isoli doon sa magulang. Kung nasan yung Oo. magulang. Sa soli ko. Eh mga kapuso, ano ang dapat gawin ng ating bida? Ipanghabang buhay na ba na ganitong system ng kanyang buhay? Oo eh. Ano masasabi natin mga bida-bida? Eto, ang ganda nung sinabi ni Maria. Sabi niya, fool you once, shame on him. Fool you twice, shame on you. Choice mo yan, kaya enjoyin mo. Ay, grabe. Pero totoo, no? Feeling ko kasi na ay na-stuck na siya Mm-mm. dun sa wala na akong pwedeng magawa pa. Kasi That's very sad. ganun yung mga manipulative na tao na ipaparamdam sa'yo na nakabox ka lang, na hanggang dito ka lang, na you're powerless, At you're maraming down. ganito nangyayari. Oo. Na hinahayaan lang nila kasi wala silang magawa. Lalo na yung mga tao na nakadepende lang sa kung anong ibibigay ng kanilang True. asawa. Tapos, ang sasabihin nila, ako nang bahala, diyan ka nala sa loob ng bahay. Sabi ni Ben, iwanan mo na yan para matuto. Kasi kung lagi kang nandyan, pag kailangan niya, eh hindi magbabago yan. Hindi yan madadala para maisip niya ang halaga mo pag wala ka na sa tabi niya. Malalaman lang niya ang halaga mo pag wala ka na sa oras na may sakit siya. True. Sabi ni Ariel, hiwalayan mo na kasi kung paulit-ulit lang din, edi parang niloloko mo lang din ang sarili mo. Total, malalaki na naman ang anak mo, sakit na yan parang cancer, stage 4. Kaya kung ako sa'yo, mahalin mo na ang sarili mo, ang mga anak mo, mas may higit pa sa kanya. Hindi mo deserve na lokohin ang babae, minamahal, hindi niloloko. Sabi ni Jomelyn, kung okay naman financial mo ate, yaan mo na yan. Total may anak ka na nakasuporta sa'yo. Yang partner mo na yan, pag nagkasakit yan, ihatid mo pa dun sa babae niya. Diba? Tingnan natin kung may tatanggap sa kanya. Sabi ni Arlene, kung ako sa'yo, nandyan, Annalyn, kung alam mo na niloloko ka niyan, layuan mo na siya. Kung may anak ka sa kanya, pasustentuhan mo sa kanya at hiwalayan mo mga anak mo na lang ang isipin mo. Lumayo kayo para matahimik na yung buhay nyo, mawala ng sakit ng ulo, ganong tao. Kaysa ganyan din kayo, hindi na kayo magkakaayos. Yan. Sabi naman ni Ian, hayaan nyo na lang siya. Sarili niya yan. Wala na makakatulong sa kanya. Oo, kundi sarili na lang niya. Hindi na yan magbabago. Mm-mm. Yun ang sabi ni Ian. Sabi naman ni Aiko, wag niyo po siyang i-judge kasi naiintindihan ko po bilang ina din dahil mahirap ang isang broken family na katulad ko na naranasan ng maging broken family sa pamilya ko. Kaya ayaw ko ipadana sa anak ko yon. Okay lang kung nagsasama kayo ng asawa nyo basta hindi naapektuhan yung mga bata. Ito yung mga mindset, 'di ba? Na medyo na-o-offan na ako sa panahon ngayon Kasi, oo nga, buo yung pamilya mo. Pero alam mo sa sarili mo na sirang-sira ka na. Aha. Diba? Nawasak ka. Siguro dumating na lang sa punto si Annalyn na katulad ng sabi ng mga anak niya, Oo. wag nyo na lang pakialaman. Mm-mm. Di ba? Siguro pag ikaw yung kailangan niya, wag ka na rin kumibo. Hindi mo naman kayang gawin yun. Siguro hindi, kung yun ang choice mo Oo. Di ba? ang sistema ganito ka na lang panghabang buhay. Yan na nga. Para sa piso, piliin kung hindi ka niya pinipili, paulit-ulit ka din lang niyang sinasaktan. Piliin mo yung peace of mind mo. Totoo yun Di ba? Wala ka na din pakialam sa kanya. Total, ano ba yung trato sa'yo ng karelasyon mo? Totoo. Di ba? Nandyan ka din lang naman Pag kailangan ka, nakikita yung worth mo. Totoo. Ganun din. Kung binigyan ka ng bato, bigyan mo din ng bato. Di ba? Ganun din lang yun.
sa huli, ikaw din lang ang nahihirapan eh. Hindi ko masisisi kung bakit yung mga anak nga, ganun na din lang yung advice sa kanya. Hayaan mo na siya. Di ba? Hindi naman din siya makawala. Nandun din naman siya sa bahay. Di ba? Hindi na naman sila nagtatabi. Separate na sila ng kwarto. And then so be it, kung ano yung trato niya sa'yo, isuklian mo din lang. Na ganun na. Eh. At saka, dun sa mga anak, 'di ba, maybe gusto nila na buo nga yung pamilya, ayaw nila na umalis yung tatay. Pero, 'di ba, isipin niyo din naman yung welfare ng mama niyo. 'Di ba, na nasasaktan siya ng paulit-ulit. Iba kasi yung storya at anggulo na nakikita kapag mabuti kang ama, Oo. pero hindi ka mabuting asawa. Totoo. Kaya kapag paano, nababalaan sa'yo na, naging mabuti naman siya sa aming ama. Hindi lang siya naging mabuting ibang anggulo asawa. yun eh. Oo, yun lang din. Ay, hindi mo maiintindihan ang nararamdaman ng isang ina kung isa kang anak. Totoo. Magkaibang anggulo yun eh. Di ba? Ngayon, nakakalungkot lang na dumating sa ganitong punto na mukhang ang nagsasakripisyo at nagsasuffer pa ulit-ulit lang, itong si Annalyn. Yes, kawawang Annalyn. Sad Annalyn, sad girl. Pero kung isa kang mabuting anak, Oo. at naging mabuti naman siyang ina, kahit papano, yung sakit at pasakit, tatagos yun eh. True. Nakikita mo kung anong paghihirap na meron siya. Tsaka, end na to. Yung alam mo sa sarili mo na, wala na to. Wala na tong pag-asa. Kaya po kayo mga babae, pag pumasok po kayo sa isang relasyon, huwag po kayong dumipende kung ano lang sasabihin, kung saan lang kayo dadalhin ng agos. Totoo yan. Dahil sa kung ano ang sinasabi ng lalaki na inyong karelasyon. And vice versa. Oo, hindi ka babae lang. Babae ka. Pag naglalambing si Manuel, anong ginagawa mo? Naiwas po ako. Naiinis na. So, anong plano ng mga anak mo? Wala pa bang may asawa sa mga anak mo? Wala pa po. Wala pa. Wala ba silang plano na, halimbawa, kasi yung isa dati nating caller, gustong kuhain yung nanay niya, isama na lang sa kanya. Wala bang ganun? Wala po, kasi lalo na po itong babae ko, nag-aaral ako siya ng college. Habang nag-aaral siya, nagtatrabaho. So Annalyn, anong plano mo? Sinabi ko na po sa kanya, nawalay na kami sa babae na. Pero, nabalik ko na. Baka nabalik, hindi dahil sa mga anak. Oo. Nabalik pa rin, pero pinakulawag ko diya, tapon ko na matintamit niya. Ay, yung bang bahay ay nagre-renta pa ba kayo o sarili nyo na? Sarili na po, nabili namin bago magpamili. Nabili namin, sinong bumili? Kaninong pera? Happy kami kasi may trabaho po ako noon. Kasi hindi kayo mag-asawa eh. Oo. Tapos pakangalan pati sa akin ito, kasi ang pinapalayas ko. Aray. Tapos pabalik-balik din lang naman, no? Opo. So, paano yan? Halimbawa, bumalik, ganun. May sakit na naman. Hindi na naman makalakad. Wala ko naman po kasi mga anak ko ayaw nilang busin pamilya ko sa parin po nila buong pamilya. So, ginagawa mo na lang ito para sa mga anak mo. Opo, parang gano'n na po. Di pag bumalik dyan, yung mga anak mo yung mag-intindi. Di ba? Oo. Opo, gano'n nga po. Pag kumakain, nandito ako sa taas. Tapos, yung mga anak niya. Gano'n na lang. Kasi, hindi ka pwedeng questionin ng mga tao na ito. Alam nila ang sagot kung bakit ganito ka. Para sa mga anak. Ganito ka, ang resulta, dahil dyan kay Manuel na yan, no? Opo. Alam mo, maraming katulad mo, Sobra. Annalyn, Sobra. na nagtitiis, nasasaktan, paulit-ulit, na manhid na lang. Diba? Anong gusto mong sabihin, bigay na advice, payo, sa mga tulad mong ina na ganito ang sitwasyon na kinakaharap sa relasyon? Ang masasabi ko lang po, parang para na lang po sila umasira. Magtiis na lang po sila. Huwag na lang para sa sarili, para na lang po sa mga anak. Ang malaga po, kumakain tayo na sa araw, ayos na po yun kasama ng mga anak.
Hindi ko alam, parang nalulungkot ako dun sa magtiis na lang po kayo. Oo. Parang, Ang dami kasing mga ganito na nagtitiis sila ng paulit-ulit. Anyways. Ay, sinunod mo po yung galit ako dati master. Totoo naman. Sabi ko, wala akong magawa. Mahal ko yung anak ko eh. Ayaw ko rin pala masisilan walang papa. Nakikinig ngayon si Mister, hindi pala niya Mister yun. Itong si Wala Mariel. po sa biyahe siya. Halimbawa, nakikinig siya ngayon habang nasa biyahe. Ang akin lang po, sana, magpapatutuwa naman siya. Magbago na. Lalaki na mga anak. Nakakahiya na. Okay, ganito naman. Sa mga babae na katulad mo ang pinagdaraanan, na paulit-ulit na niloloko, tapos nagiging normal na lang ang lahat, anong gusto mong sabihin sa kanila? Ay, nandito na po po. Hanapin na lang po. Sana, huwag nangyari sa kanila ang nangyari sa akin. Talk to Papa.